Nakakain na ba ang lahat sa handaan ngayong Pasko? Kumusta naman ang matira o leftovers sa ref? Siguradong manghihinayang ka kapag ito ay nasayang. Kaya makakasama natin ngayon ang hindi lamang mahusay sa kusina, kundi may say rin pagdating sa nutrisyon. Makakasama natin ang isang health advocate, si Miss Joya Lim. Good morning, Ma'am Joya. And welcome to Mornings. Yes, GMA it's nice to be back. Yes, ito na nga. Anong mga pagkain ba ang karaniwang natitira tuwing may handaan, Pasko at Bagong Taon? Naku, madami kasi tayong mga Pinoy, mahilig tayong maghanda ng napakarami pagka may celebration, no? Pero usually ang mga nakikita nating natitira sa hapagkainan, yung lechon, pasta, yung mga queso de bola yan, natitira yung mga yan. So, naiiwan na lang yan sa fridge after Christmas Eve. Okay, queso de bola, hindi naman kasi lahat cheese lovers, Oo, diba? Tapos diba? Hindi mo naman all throughout uubusin yung queso de bola kasi masama rin naman sa katawan yon. Paano ang sobra o mga natirang queso de bola? Anong pwedeng gawin po dito, Miss Joy? Ayan, ang queso de bola kasi, pwede mo naman yan i-store pero wag masyadong matagal. Tsaka madali din yan masira. Okay. So ito, meron kaming prepare na queso de bola dip na pwede natin gawin. Ayan, so yung queso de bola, kailangan mo lang siyang i-grate. Lagyan mo siya ng Parmesan cheese and then lagyan mo siya ng fresh milk. Tapos haluan mo siya ng relish. And then kailangan mo siyang i-heat sa pan para lutuin. So, gumamit tayo ng butter kasi okay naman, may okasyon naman. So, mag-butter tayo. Pero, mas maganda kung olive oil din ang gagamit natin para mas healthier siya. Okay. So, yan, kailangan mo lang siyang i-heat. And then, after nan, meron ka ng queso dip na pwede mong gamitin pagka, alam mo yun, pag... For finger foods. Yes, O, pag di- snacking, ganyan. Sa mga bata, perfect yan sa mga kids natin. Pwede natin yan. And ang maganda dyan, ayan, makikita natin, ayan, pwede natin gamitan as a dip yan. Sa mga bata, ma-enjoy nila yan. At pwede mo siyang i-store sa bottle, basta tight lang yung cap mo. Pwede siyang sa fridge, kahit na ilang linggo yan, pwede. Okay. At saka maganda to kasi kung wala ka pang nabiling mga commercial dips for your Oo, diba? food. Mas Pero alam mo ito, pa kung paano nagawa. yes, Diba? ito Alam naman ko kung pasta favorite, spaghetti, pero nasosobrahan kasi hindi naman lahat gusto. Mga kids lang normal lang may gusto ng Oo, pasta, diba? especially sweets. Anong pwedeng gawin sa mga leftover? Okay, yung pasta kasi, madaling masira yan. Okay. Actually, after 2 days, ano na yan, pwedeng hindi na maganda yung texture. At saka the more kasi na ang pagkain, matagal ang storage, nawawala ang nutrients niyan. Okay. So, as much as possible, pagka inahin, kainin ka agad. Yung pasta, pwede natin siyang gawin into a frittata. Napakasarap niyan at may enjoy yan ng mga asawa nyo. Kasi yung husband ko, nung ginawa ko yan, sobrang dami niyang nakain, sobrang tuwang-tuwa siya. So yung pasta, ilang ingredients lang ang kailangan natin dyan. Kailangan lang natin ng 3 eggs. Okay. Kailangan din natin ng Parmesan cheese. Tapos, yun na. Oo. Voila, yun na yan, yun na yan. So, kailangan mo lang siyang iluto sa pan, i-heat mo lang siya for about like 15 to 20 minutes. Ayan. Akala mo lang na sunog yan, pero ganyan kasi ang effect ng cheese. Yes. Yung Parmesan Nag-melt cheese. kasi. Nag-melt Oo. kasi siya. Oo. So, akalain mo yung spaghetti, matuturn mo into a dish na sobrang ang lakas makasosyal. Ayan, frittata, di ba? Wag hindi na nila alam yan na leftover pala siya. I want frittata, Mami. Pero Aha, okay, I will diba? make frittata from leftovers. Secret Diba? pala yun. Buttered shrimp. Naku, konti lang yung may... Ayan. gusto ko lang itong hipon, gusto ko lang itong tahong, itong alimango. Diba? May natira pang ibang Ayan, ingredients. usually kasi yung mga protein yan ng mga natitira sa hapagkainan after Christmas Eve. Yung shrimp na yan kasi yung shrimp na yan, ano lang yan, frinay lang yan. Okay. So, i-turn natin siya into a buttered okay. shrimp. So, kailangan mo lang yan tanggalan ng balat and then after that, i-heat mo lang yung pan with the butter or olive oil para mas healthier yung option natin, olive oil na gagamitin natin. And then, iga-garlic mo lang yung shrimp. Huwag mo nang masyadong iluto kasi mo overcook na yan. Yes. Dahil luto na yan eh. Leftover nga siya, di ba? Matatanggal-tanggal na siya. Yes, okay. So yan, i-butter mo lang siya and lalagyan mo lang siya ng garlic. Okay. So hahaluan natin siya ng garlic. And then after nun, eto kadalasan kanin. Yung kanin na yan, ang dami-dami nating nalutong kanin, hindi naman pala natin kayang ubusin. Oo nga. Kasi may kanin na nga, may pasta pa. Oo. Sobrang carbs ang binibigay natin sa mga pamilya natin. So yung kanin, pwede natin siyang i-turn into fried rice. Ayan. Ang ginawa natin dyan sa video na yan is gumawa tayo ng garlic rice. So, ang finished product niyan is
rice bowl siya na ang toppings niya ay garlic shrimp. Okay. Ayan. Ma'am Joya, last question na lang siguro kasi we're expert on leftovers makeover. Pero ano ba, gaano katagal ba pwedeng i-store lamang sa fridge or ref itong mga food natin, itong mga leftover natin? Kasi pwede namang i-turn into another dish pero wag nang patagalin na naka-imbak bago itong ano. Depende kasi kung anong yung food yung i-store mo eh. Usually pag may kamatis, ayan, hindi mo pwedeng i-store yan ng matagalan. Yung mga protein, pwede mo siyang i-freezer para medyo 1 month pwede pa siyang gamitin. No? Basta proper storage lang. Pero ang advice ko lang talaga, the more na matagal ang pagkain sa fridge, matagal na mawala ang nutrients ng mga yan. So as much as possible, kung ano yung kinuto mo, i-consume mo na kaagad yan. Kasi pagka yung reheat ka ng reheat, medyo hindi maganda sa kalusugan yan eh. Lalo na yung mina-microwave mo, nako, very cancerous yun. Pag yung microwave ka ng microwave. Pag nire-reheat mo yung pagkain, na babawasan ng nutrients ng mga yan. White Christmas naranasan sa Nebraska, USA dahil sa winter storm. Tunghayan sa Globalita. Sa United States, isang freezing white Christmas ang sumalubong sa mga residente sa Nebraska. Kahit saan ka tumingin, puting-puti ang kapaligiran. Matapos matabunan ng makapal na niebe ang mga bahay, simbahan at kalsada, dulot ito ng nararanasang winter storm sa lugar. Malayo naman sa White Christmas ang Christmas celebration sa Iceland. Ito'y dahil sa nag-aalborotong bulkan na kamakailan lang ay nagbuga ng lava. Pero matapos ang aerial survey ng Civil Protection Authority, ibinaba ang alert level ng bulkan habang pinapayuhan ang pagkakaroon ng earth barrier sa katabing geothermal plant. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Ngayong nasolusyonan na natin ang mga leftover, let's start living healthier. Kasama pa rin si Miss Joya Lim. Alam niyo ba ang sekreto para pumayat? Nako, maraming tanong yan. Partner! Oh, partner! Alam mo, very interesting yung topic ninyo kanina. Kaya sabi ko, parang gusto kong sumama sa usapan. Oo. Kasi kailangan ko rin mag-diet. Okay. Obese ako eh! Anyway, Miss Joya, good morning po. Paano mapapabilis yung metabolismo naman ng isang tao? Magandang usapin kasi ang metabolismo, no? Pero siguro kailangan natin bigyan ng short but concise definition ng ating manonood kung anong ibig sabihin ng metabolism. Ang metabolism kasi it is a set of chemical process na nagaganap sa living organisms para ma-maintain ang life. Alright. So it includes the conversion of food and nutrients na kailangan ng ating katawan for various functions. So para bumilis ang metabolismo natin, marami kasi sa atin na mabagal. Gaya nga sinabi niyo sa akin kanina off-cam, mabagal yung metabolism. As we age, kasi bumabagal ang metabolism natin. At saka maraming factors kung bakit nagiging mabagal ang metabolism natin. Para maging mabilis ang metabolismo mo or maging healthier yung metabolic rate mo, una sa lahat, kailangan mo ng regular exercise. Ayun. Medyo ano tayo dyan, di ba? Okay. So yung regular exercise kasi, kailangan nating hanapan ng oras yan. Kailangan nating hanapan ng oras twice a week or thrice a week, perfect na yan eh. Saka marami For how many namang- minutes? Alam mo, 30 to 45 minutes, okay na yan eh. Okay Oo. na At saka hindi naman, ang notion kasi natin pag exercise, kailangan maging member ka ng gym. Oo. Hindi eh. Maraming home workouts na available sa online na pwede mong hanapin. Pwede mo i-perform yun sa sala mo, sa bedroom mo yan. So number 1, regular exercise mga kapuso. Number 2, kailangan mo ng sufficient sleep. Yes. Ayun. kailangan- 7 to 8 oo. hours. Tama. 7 to 8 hours, 7 to 8 yes. hours, Kasi medyo dyan, baksak ako dyan eh. O, kasi pag busy ka, Diyos ko, kailangan mo habulin yung oras. So, kailangan 7 to 8 hours, kailangan mo ng sapat na tulog. Okay. Number 3, kailangan stay hydrated ka. Yes. Water Okay. is our best friend. Lagi nating iisipin yan, water is your best friend. Kasi ang water, malaki ang factor niyan sa metabolism. Okay, so kailangan, pag nagsisignal na yung katawan mo na medyo uhaw ka, kailangan makinig ka sa katawan mo. So, kailangan mo uminom ng tubig. Please lang, tubig lang. Wag ng soda, wag ng mga Tetra Pak na mga juices kasi maraming sugar yan eh. And number 4, of course, you have to eat a well-balanced diet. Diet. Okay. Kailangan talaga yan. Yan yung mga nakpapabilis ng metabolismo. And that leads to the question of my partner. Oo. Ito, i-define natin, proper and healthy diet. Okay. Maybe additional dun sa nabanggit nyo, Miss Joya. Oo. Pero discipline siguro.
Kasi minsan kasi ang nakakaano kasi dyan is, pag sinabi mo proper and healthy diet, parang ang hassle. Yes. Favorite ko ang lechon Oo. favorite ko yung matataba You know, sometimes we have to go back to the basic na bakit ba kailangan natin maging healthy? Diba marami tayong dreams, marami tayong ambition sa buhay natin. Ang dami pa nating gustong marating. No? Ang katawan natin ang nagpo-function dyan Kung hindi magandang pangangatawan mo, paano ka magiging successful? Kaakibat ng success ang pagiging healthy. So yung proper and healthy diet, napaka-importante nito. Kailangan maintindihan natin paano ba yung proper and healthy diet. Ang proper and healthy diet, balance of nutrients, nutritious food yan. So bibigyan ko kayo ng guideline. Number 1, kailangan rich tayo sa fruits and vegetables. A variety of colorful fruits and vegetables. Kailangan yan. Kasi yan, punong-puno yan ng vitamin, minerals, and antioxidants na siya naman nakakabata. Antioxidant, nakakabata yan Number 2, kailangan maging mindful tayo sa ating choices sa protein. Okay? Ang protein natin, lean proteins, poultry, chicken breast. Ayan. Tapos fish rich in omega-3 fatty acids such as salmon. Yan. Medyo may kamahalan lang yung salmon pero ano yan. And also, kailangan din natin alamin na yung tofu, magandang source of protein yan. Kasi pag tofu, sabi mo, ano gagawin ko sa tofu? Ang pangit kasi yung lasa. Ang daming pwedeng recipe ang tofu. Paano yung portioning yan? Ang portioning niya, bigyan ko kayo ng trick Yung kamay mo, kaya gamitin mo na yan. Gamitin mo yung kamay mo. So every time na pupunta ka ng restaurant, tumingin ka sa palad mo kung ilan lang dapat mong kainin. Okay. So itong palm mo, yan ang kailangan na size portion ng Nako sobra-sobra tayo sa pagkain. meat yan, meat. Okay. Ito Ay, carbs. meat. Oo, Okay. meat yan. So Okay. chicken, yan. Meat. Okay. Alright. Yung yan mo, yan yung carbs mo. Carb. So kanin mo, Kanin, or yung kung nagba-brown rice ka man, Okay. ganyan. Ito yung butter, margarine. Okay. Ayan. Ito, vegetables. Ganyan kadami dapat yung vegetables. So every time that you go out in a restaurant at kailangan mong mindful eating, my gosh, mindful eating. Look at your hands. Kaya nga, kung malaki kang tao, malaki din yung kamay mo Ganyan din yung portion Pero na bago kailangan. natin umpisahan yan, discipline talaga. Ay, nako. Di ba? Yan naman ang kailangan. Disiplina discipline. talaga. Disiplina talaga ang kailangan. Sabi Kasi ko kung wala siya kang disiplina, Paano, Ma'am Joya, kapag look at your hands. I have 2 hands. Ganon karami. One palm only. One palm only. Isa lang. Okay, start na tayo, diet par. After daw ng New Year. After ng New Year na lang. I-enjoy na muna ang holidays. Basta ang importante, mindful tayo. Huwag tayong mag-overeat. Kaya kailangan i-practice natin ang moderation and food portioning. Yun ang pinaka-importante. Nakaka-hassle ba? Kasi para kasi kanina pa. Kasi Sir CJ na. Usap pa rin tayo off the air mamaya. Okay. Partner. Okay, thank you so much. Thank you also, Miss Gia Joya May. Lim. At ingat po kayo palagi.